sa mga late nakapasok, pa-share ng ating pong live stream. Copy-paste ko lang yung ating link at i-share natin sa ibang mga GC. Marami kong GC dito. Maganda to sa mga worship team natin. I-share po natin sa ating mga kapatiran. Talagang malaki ang matututunan natin ngayong gabi nito about difference ng praise and worship. Ang alam ko may mga nabanggit na ako sa ibang subject na pag-aaral, pero hindi ko naman tinakil na halos lahat. And I'm sharing the link sa ating mga GC. And start na rin tayo. Anong kaibahan ng praise and worship? So, try nating magtanong, no? Sinong gustong sumagot? Pwede nating i-type, anong kaibahan ng praise at worship? Pwede nating i-type. Ano sa tingin nyo ang kaibahan ng praise and worship? Sa ating experience, mga narinig, yan, maaari nating i-type and babasahin natin isa-isa. Ano ang kaibahan ng praise and worship? Ayon kay Pastor, so yan, try natin sumagot mga kapatid. What are the difference? Or kahit anong idea na meron tayo. Wala namang sasabihin ko na mali. No? Accepted naman lahat yan. So sa mga nahuli, nag-define tayo ng worship in the Old Testament at saka sa New Testament. At ngayon, about difference naman ng praise at saka worship ang ating pag-aaralan. So ito, merong sumagot. Sabi ni Sister Elizabeth, praise is giving adoration to God. Adoration to God. Sa Zoom natin tignan. Sinong gustong pakita tayo ng mga mukha natin sa Zoom? Si Sister Mirna, sabi niya, worship cause of God's attributes, character. Praise means of what He has done to us. Yun yung isa sa mga common talaga na definition or differentiation ng praise sa worship. Thank you sa contribution na Sister Mirna. Yung mga iba, baka meron kayo dyan, sinong gustong sila Pastor Frankie or someone. Meron bang may gusto na sumagot? So ayan, continue na tayo.
Difference of praise and worship. Tulad nga ng sinabi ni Sister Mirna. Ito yung number 1, top 1, kumbaga sa listahan natin. Give me 5 points. Pero 6 points natin yan. Ano ang kaibahan ng praise at saka worship? Yan. Ito yung top 1 na sagot. We praise God for what He has done. Diba? Yung pares na pares din sinabi ni Sister Mirna. And we worship God for who He is. Who He is ba? Yung attributes niya. Yun yung pinakasikat. And merong video din si Don Moen na ito yung kanyang definition. So most of the lecturers about praise and worship, even sa mga songs, di ba? We worship you for who you are. Maraming mga lyrics na yun, we worship you for who you are. Kahit yung sa who am I, not because of who I am, not because of what you've done, diba? But because of what I've done, but because of who you are. So who He is, that's the worship. Because every time that we declare what God has done through thanksgiving or through speaking, testimony, witnessing, that is praise talaga. Tama po yan, tama. Hindi ko sinabing mali. Kaya nga yan ang number 1, yan talaga ang pinakamadaling maunawaan ng kaibahan ng praise at saka worship. Okay? So, pero gawa tayo ng mga iba pa. Ito ay sabihin natin from deductive and tsaka may kasamang inductive na study ang pagkakaiba ng praise and worship. Okay. Ready na kayo? Sige, nandito na yung number 2. Alam na natin yung number 1, ano? We praise God kung ano yung sinasabi natin na ginawa ni Lord, pagpupuri yun. Pag tayo ay lumapit sa Panginoon dahil siya ay siya, dahil siya ay manlilikha, nilikha tayo ng Panginoon para sumamba sa Kanya, yun yung worship. So, ikalawa, na pagkakaiba nila, praise is applied to man and God. Ang praise kasi pwede sa tao, pwede sa Diyos. Okay? Ang kaibahan ng worship, ang worship, Diyos lang. Ayaw ng Panginoon na pag merong salitang worship ay sa ibang bagay, sa ibang entity, sa ibang Diyos, tanging Kanya lang ang pagsamba. Okay? So, praise is applied to man and God, but worship is applied only to God. Ito ang verse natin, Proverbs chapter 27 verse 2, let another man praise thee. Diba? So, biblical. Hayaan mong iba ang pumuri sa iyo. Yun ang sabi dyan sa Tagalog. And not your own mouth. Huwag kang magbuhat ng sarili mong bangko. Yun yung sabi. A stranger and not your own lips. Okay? So, ang praise, pwede. Biblically, sabi ni Lord, sabi rin na, inspired din talaga, pwedeng purihin ng tao yung kapwa natin. Purihin ang ang dapat papurihan, di ba? Itama ang dapat itama. So, authorized din mula sa Biblia na pwede nating purihin ang mga tao sa kanilang ginawa, sa kanilang mga magandang ginawa. Huwag lang daw natin pupurihin yung ating sarili. Okay? So, wag lang pupurihin ng sarili. Ang papuri ay para sa iba, wag na sa sarili. Hayaan mo nang, hindi porke sabi dito ay praise is applied to man and God, parehas, dalawa, ibang tao, hindi sarili. Okay? So, hindi pa kabig ang pagpupuri. Okay ba yon? So, ang instruction about praise is pwede sa ibang tao, wag na sa sarili. Kaya kung meron mang magandang ginawa sa atin at maganda nating nagawa, ibigay na lang natin ang ating papuri sa Panginoon. Amen po ba? So walang papuri talaga para sa atin. Kaya ang daming nag-share ng apology Hindi naman masama magsabi kung ano yung mga nagawa natin, pero ang papuri sa Panginoon. Amen. Amen. Hayaan na lang natin na iba rin ang magsabi. And Proverbs chapter 27 verse 2 yan. Ito yung kanina naman, yung sa worship naman, it's only applied to God. Exodus chapter 20 verse 3. Thou shalt have no other gods before me. Amen. Merong naka-extra sa baba. Tanggalin ko lang.
Kaya ang salitang worship, walang ibang karapat-dapat na sambahin kundi ang ating Panginoon o ang Diyos sa langit. Clear tayo dyan. So number 3 na tayo. Merong 6 sa ating... meron pa dito. Ayan, ang dami palang sagot. Sige, ito pa yung ibang kaibahan daw ng praise and worship. Sabi ni Kuya Joaquin, ang praise daw tinataas at dinadakila natin ng Panginoon. Pag worship, pagpapatira pa at pagluhod sa pagsamba. So yung pagluhod at pagsamba, tama po yan. Sa Old Testament. Yun naman ang word talaga niyan. Worship is act of love. Praise is action. Maganda ito, Pastor Joel. Parang kanina naisip ko nga, worship is the walk and praise is the talk. Yun naman yung ipopost ko kay Pastor's Notebook mamaya. So ang papuri ay ibinibigay base sa magandang ginawa. Tama po. Ang pagsamba ay paggalang at kung sino ang sinasamba. Amen. So tinagalog ni Brother Franco. Praise and worship. Pagpupuri ang ng kabanalan po. Yan, sabi ni Brother June. Amen. So, tama po lahat ng sagot natin. Tama po lahat yan. Napakaganda ng mga sagot ng ating mga kasama sa Zoom. At dito naman, dapat sabihin nyo rin sagot nyo sa mga manonood natin sa live stream. Meron tayong 23 na taga-subaybay. Share natin itong live stream natin sa mga GC o kaya sa worship team, sa mga sumasamba or choir, mga ganyan, director. Next, pag sinabi mong praise, ayan, ito, hindi nyo pwedeng tuligsain kasi totoo. Pag sinabi mong praise, lahat ng praise as in, evident siya. Evident, nakikita. Walang praise na hindi evident, as in, walang praise na hindi evident. Try nyo akong bigyan. Baka mali ako. Aminin kong mali ako pag mali talaga. Pero magsabi kayo ng praise sa Bible na word na hindi nakikita. Lahat ng salitang praise, nakikita. Merong ebidensya na nagpuri ka. Pero ang worship, it is not always evident. Kahit nakapikit lang akong ganito, maybe you see me as sleeping, but actually, I could be an active worshiper at this point na nakapikit ako. Diba? Kasi ang worship, sabi nga, is a lifestyle. Worship is a lifestyle. Romans chapter 12 verse 1, kapag naialay mo ang buong iyong buhay sa umagang iyon, na paggising mo pa lang, kahit naglalakad ka, you can pwedeng nag-worship ka kay Lord. Diba? Wala ka man sa loob ng bakay sambahan o church, pwedeng nag-worship ka kay Lord. Pero pag sinabi mong praise, ito ang dahilan kung bakit evident. Number 4, praise is using body to express it. Ano ba ang praise na hindi gagamitan ng flesh or katawan? Flesh or body. Ano ba ang praise na hindi gagamitin ng flesh or katawan? 'Di ba? Pag when we sing, yung 7 form of praise sa ating Hebrew word sa Old Testament ng salitang praise, yung dancing, playing instrument which is zamar, throwing out of hands which is yada, shabak is kneeling, kneeling yun shabak. Barak pala yung balak. Barak is blessing, kneeling and blessing. Diba? So, ang dami. Lahat yon it involves a body or outward expression. When you say, thank you, Lord, that is already praising God and thanksgiving. Yung praising kasi at saka thanksgiving, intertwined sila .
is like para itong isang butterfly na hindi makakalipad yung paru-paro kung wala yung isang pakpak. Kaya ang pagpupuri ay kasama ang pasasalamat talaga doon. Okay. So, this you are using your feet when you dance or jumping, body, di ba? Kneeling, playing instrument, kasamang kamay, salyo. Lahat yon ay may kinalaman ng katawan. So, ang praise is evident because praise uses our body. Ginagamit ang ating katawan. Kaya ang ganda nga ng Romans chapter 12 verse 1 offer your body as a living sacrifice. So sa salitang offer your body, that means your every move you take sa katawan, every move you take, for in Him we live bodily and have our being inwardly worship. Nandun yung praise at saka worship sa Romans chapter 12 verse 1. Dahil ang body natin kailangan nakaalay. Paano mo iaalay? So you have to praise God. You have to thank God. No, yun yung nakaalay na kahit may problema ka, may pagsubok ka, kapag naka-offer ikaw as a living sacrifice, kahit ang hirap-hirap na sacrifice, meron bang sacrifice na madali? Di ba? Wala. So, marunong kang magpasalamat kay Lord. Yun yung offered body. Praising body, that means offered body. Kaya mong tumutugtog ka sa Panginoon pag may problema ka ganyan. Kung may talent ka, tumugtog. Or, idinadaan mo sa awit. Iniaalay mo ang iyong katawan. So, pag nakaalay ang iyong katawan, yun yung reasonable worship mo. Okay. So, worship is using the Spirit, where people must be connected with God in Spirit, for God is a Spirit. And those who worship Him must worship Him in Spirit and in truth. Sa Old Testament, ang worship body din, body. Yung kamay mo mag-offer body ng animals, bread, di ba? You're offering, you're doing ritual, ceremonial, cleansing body. Pero sa New Testament, hindi lang body, or sabihin natin hindi lang body, more onto connected sa spirit at katotohanan. Hindi pwedeng spirit lang, kailangan may katotohanan. Yun kasi ang manual na ibinigay at iniwan sa atin ni Jesus Christ. Kaya maraming nagsasabi, nagwo-worship ako sa spirit, pero wala naman sila sa katotohanan. Ang katotohanan, kung ano ang kalooban ng Lord, yung katotohanan na yan at yung will ng Lord, hindi pwedeng paghiwalayin yan. No, intertwined din sila. Yung spirit at saka yung truth at saka yung will ni Lord. Kaya maraming mare-reject. Matthew chapter 7 verse 21, di lahat ng tumatawag ng Panginoon, Panginoon. Yun nga lang sabihin mong Heavenly Father. So, you are praising already because you are declaring that God is in heaven. You are adoring Him, latreia, diba? Oh, Lord, Lord. Hindi naman daw lahat ng ganon maliligtas, diba? Kundi yun lang sumusunod sa kalooban, will. Yun yung truth. Nasaan ba yung will? Paano malalaman yung will? Paano malalaman yung katotohanan? It is written inside the Bible. Yung sole authority na tinatawag. So, dapat nasa katotohanan din tayo. Yung uri at yung paraan ng ating pagsamba, nandoon sa Biblia. Amen. So, ano ulit? Yung praise, body. Yung worship, spirit. Okay po ba? So, ito naman. Next tayo. 5. In praise, difference ng praise and worship. Pag sinabi mong praise, lahat, as in, every creation praise, bato, bundok, at sige, lahat ng may Bible sa inyo, open natin sa Psalms chapter 100. Paramihan tayo ng ma-type. Psalms chapter 148. Tignan natin.
148, tsaka 149. Sino ang inuutusan ng Diyos na magpuri? Kala nyo, tao lang? Kaya nga sabi, kung hindi daw tayo magpuri, mga bato ang magpupuri, diba? So, pati bato. Let me recite unto you. Purihin si Yahweh, ang Diyos nitong kalangitan. Kayo sa itaas, siya'y papurihan. Lahat ng mga anghel. So, anghel. Kasama ang hukbo. So, ibig sabihin, heavenly host. Kaya, sa angelology, uulitin ko, hindi lahat ng nasa langit, puro anghel. Yung mga kerubim, serapim, hindi naman mga mensahero yan eh. Ibig sabihin kasi ng angel, messenger. Pag hindi nagme-mensahe, hindi angel yon. Pag guardian lang, guard means cherub. Ang ibig sabihin ng cherub ay guard or to cover. They are all angelic beings, translated as technically, but modernly called as, pero biblically, hindi sinabing, hindi sinabing angel. Kasi pag sinabi talagang angel, messenger. Sino ba messenger? Si Gabriel, ganun, angel. Pero angelic being, pwede. Hindi ko naman sinabing mali, pero mas may tama kasi. May tama, may mas tama. So, ang araw, buwan, o di ba? Ano sabi? Siya'y purihin, bituin. Kaya, ang order ng praise from heaven, and then first heaven, second heaven, third heaven. Sa third heaven, which is the abode of God, nandun yung mga anghel and heavenly hosts. And then sa second heaven, ito yung araw, buwan, ang tawag dito ay firmament in Genesis chapter 1, chapter 2. Yung cosmic heaven or tinatawag na astrological. So, araw, buwan, papurihin. Mataas na langit, siya'y papurihin. Tubig sa itaas, gayon din ang gawin. So, first heaven na. Itong mga tubig sa itaas is the clouds. Siya ang may utos na kayo likain, kaya ngalan dapat siya'y papurihin. Kanyang itinatag, kanyang purihin si Yahweh, buong sanlibutan, maging dambuhala ng karagatan. So kahit mga dambuhala sa karagatan, lahat ng nilalang yelo, kidlat, ulap, malakas na hangin, o di ba? Sumunod na lahat. Papuri kay Yahweh, lahat ng mag-ukol na mga kabundukan, mataas na burol, gubat, mabubungang kahoy, hayop, maamo, mailap, gumagapang, mga ibon. Purihin siya lahat ng tao, hari, prinsipe, pangulo, babae, lalaki, kabataan, matanda, kaliit-liitan na tao. Sabi dito, sa ngalan ni Yahweh, magpuri ang lahat. Ang kanyang pangalan, pinakamataas sa langit at sa lupay, maluwalhating ganap. Siyang nagpalakas sa sariling bansa. Siya'y pinupuri ng piniling madla. Ang bayang Israel, mahal niya ang lubha. Purihin si Yahweh. Sa 149, ganyan din, di ba? Patungkol sa pagpupuri. At ito yung pinakasikat sa 150, ito na nga yung sinasabing, let everything that has breath, praise the Lord, praise ye the Lord. Sino daw? Kung humihinga ka, magpuri ka. Kung hindi ka na humihinga, nagpupuri ka pa din. Oo, lahat nga ng nilalang. Kahit yung mga bato, kahit maging lupa na yung mga buto mo, magiging pataba sa magandang halaman, pupuri pa rin, lahat ng nilalang. So, everyone was commanded to praise God. But pagdating sa worship, ayun, iba na. Okay, iba na. Kaya lahat ng nagpupuri, mga kapatid, sa Panginoon, tinatanggap niya. Tanggap niya lahat ng papuri sa Panginoon. Every praise is directed, talagang evident sa Panginoon. Pero pag worship, not all who worship is a worshiper. All who praise God is talaga nagpupuri. Kahit sabihin natin na nagpupuri kayo sa inyong mga bibig, ngunit malayo naman ang inyong puso. That means, nakakarating pa rin kay Lord yung pagpupuri na yon, pero ang problema, malayo yung puso. Kasi walang relationship. Ano bang relationship ng mga puno at saka mga halaman sa Ama sa Langit? Maliban sa creation at creator, di ba? Wala nang iba. Pero sa worship, yung mga may relationship lang sa worship.
ang totoo. Gets nyo? For the Father seeks the true worshiper. Sino yung true worshiper? Yung mga anak ng Diyos. Yung mga may Kristo. Yung mga nagtitiwala sa Kanya. Yung mga totoong tumanggap at nagsisi. They are the one who are what we call true worshiper. So, therefore, not all who worship are true worshiper. Hindi lahat na nag-worship ay tanggap ng Panginoon. Hinahanap niya. Kaya sa loob ng isang church, sa labas man ng church, may mga totoong sumasamba dyan. Ibig sabihin, may nakahalo din na hindi totoo. Kaya sa flock ng mga tupa, may mga kambing din dyan nakahalo. I pray na lahat tayo kambing. I pray na lahat tayo ay tupa. Ayun. Ano ba yung kambing? Lahat tayo ay tupa ng Panginoon. Gaya ng isang tupa, kahit sabihin natin na naliligaw, iiwanan ng pastol yung 99 para lang hanapin yung isa. At ako yun. Ako yung isang naligaw. Naligaw ako. Pero natagpuan ako ng Panginoon. I have not chosen him. He is the one who have chosen me. He is the one who chose me. So yan yung true worship. Next. Dahil ang praise ay nakikita, evident, tao sa tao, or tao sa Panginoon, kahit sabihin mong para sa Panginoon, yung ginagawa mo, nakikita ka pa rin ng tao. May witness. Kahit wala kang eyewitness, ay horizontal. Parang kita siya, evident. Corporate or hindi corporate. Okay? So, through praise, nakakapag-impluensya tayo ng ibang tao. Pag napasayaw ka, sasayaw din yung kabila. Pag umaawit ka, napapawit sila. Pag nagpasalamat ka, mapapasalamat din sila. So, horizontal. Mahawaan mo sila horizontal. Pero ang worship, hindi mo kailangan pasikat. Ang worship, hindi kailangan nasa entablado ka lang. Kahit nasa entablado ka lang, pwedeng nagpupuri ka pero hindi ka nag-worship. Bakit? Hindi naka-offer yung buhay mo. Hindi ka lugod-lugod. Kaya, kahit sabihin mo, part ka ng worship team, ang tanong, do you really worship? Because worship is vertical. Our spirit connects to God from inside out. From down to heaven above. Kaya, pag sinabi natin, I encourage you to worship. No, you don't have to encourage them to worship. Ang anak ng Diyos, hindi ini-encourage mo worship. Ini-encourage mo sila magpuri. Pero ang worship, personal yan. Connection talaga sa person. Kaya kahit nangangawa ang lahat ng tao dyan, kung hindi nakaalay yan ng isang buhay as a living sacrifice, holy and acceptable unto God, that's not reasonable worship. Kaya may tinatawag na karapat-dapat or reasonable worship. So, vertical. Si Lord ang nakakaalam. Maybe, dahil maganda boses mo, magaling ka tumugtog, or active ka na every Sunday nandyan, maybe, or masasabi mo, pag-uwi mo sa bahay, sumamba ka. Pero ang tanong, nakaalay ba talaga ang buhay mo? Vertically unto the Lord, not to show. Hindi showmanship kasi ang worship. Praise, yes, could be. Gawin mo lahat ng pinakamagandang magagawa mong pagpupuri sa Panginoon. Sumayaw ka, lumundad ka. Pagpupuri yan. Huwag nating i-despise na hindi praise yun. Praise yun. Problema kasi sabi ng tao, sumasayaw, nag-worship. Worship din, pero he's praising. Walang rejected na praise. Kahoy nga, bato, magpupuri. Diba? Labas man yan o loob ng bahay-sambahan. Huwag nating i-despise yun. Praise yun. Pero ang worship, si Lord na yun. Hindi tayo si Lord. Huwag natin nahatulan yung isang taong lumulundag, sumasayaw, umaawit, may disco light man yan o wala. Kung nagpuri yan, sila nang may pananagutan sa Panginoon kung nag-worship talaga siya o hindi. Kasi hindi mo pwedeng makita or walang evidence talaga ng worship.
Kung alam mo na hindi yan grounded sa truth, ano ba yung truth na tinutukoy mo? Diba? Is he worshiping a false God? Kasi pag sinabi mong truth, ang unang truth dyan, kung totoo ba yung Diyos niya? O iba yung Diyos niya sa Diyos mo? That's worship. Kasi ang salitang worship, direct yan sa Diyos. Hindi na ngayon sa kneeling down, hindi na ngayon sa pagluhod, hindi na yung pag-awit lang. Wala sa pag-awit. Talagang hindi yung pagsusugat. Worship, hindi external. Spirit and in truth. Kaya wag nating hahatulan yung mga sumasayaw na nakikita natin sa Facebook. Sasabihin na hindi yan ang worship na kaaya-aya sa Lord. Hello? Hindi tayo Diyos para mag-judge. They are praising. Kaya nga, praise dance eh. Magkaiba ang praise sa worship. Huwag tayo masyadong mapaghatol, mapag-judge or judgmental sa mga nakikita natin. Even though iba ang form ng worship sa solemn at saka dun sa active, yung sa praise nila. Iba yung praise nyo, papuri nyo ay through sabihin natin choir or through violin, hindi man sila ganun kaingay. Yung praise nito malakas. So, both of them are praise. Both of them are praise. Sa worship, hindi mo ma-judge. Hindi mo pwede i-judge. Ang problema, sasabihin ng mga active sa kanilang mga praise and worship na tinatawag, pag sabi nila doon sa mga choir, patay ang simbahan nila. Huwag tayong judgmental na patay. Kasi hindi naman yung pag-awit ang worship dyan. Diba? Kaya yung salitang worship leader, ay lahat talaga dapat worship leader. Because you have to lead yourself in worship. We cannot lead others in worship. Pag anak ng Diyos yan, matik yan. Nililid niya sarili niya sa worship. Kasi hindi pwedeng hindi mag-worship. Mula paggising pa lang, hanggang pagtulog, kahit tulog ka, you could worship the Lord. Kahit tulog ka na nakaalay ang sarili mo, pag dumating si Lord at tumunog ang trumpeta, gising ka. Because you are connected to God. Your spirit is connected to God. So that is worship, vertical. Kaya wag tayong mag-judge sa ating horizontal eyesight or mindset sa mga taong nakikita natin. Nagpupuri naman talaga sila sa Diyos na buhay. Pero kung sumasamba sila o hindi, ulitin ko, don't judge. Nagkakasala tayo doon. At ayaw ni Lord yun. Sa Old Testament, pinakita niya talaga na ayaw niya. Kaya nabaog yung isang asawa ni David dahil kakahatol ng ganun. Yung Diyos noon at Diyos ngayon, parehas yun. Kahit magkaiba ang judgment nila, may consequence pa rin. Hindi man sumpa, sinumpa kasi yun. Ngayon, may consequence yan. Kasi umahatol tayo, hatulan din tayo ng Panginoon. Kaya kung ako sa inyo, mga kapatid, makakita man tayo ng mga tao na ganun, sila uri ng papuri nila, iba sa papuri natin, huwag tayong judgmental. Sabihin man natin, iba yung pagsamba nila, iba yung sa atin, hayaan na lang natin si Lord. Mananagot naman sila kay Lord, di ba? Hindi naman ikaw ang pananagutan nila. Personally lang pananagutan yan. So, yan po ang ating pag-aaral sa MBS. Tinuturuan natin ang mga tao na hanggat maaari, maging balanse tayo, wag tayong masyadong dogmatic. Puso ang tinuturo dito, hindi lang sa isip na lilinangin yung ating kaisipan. Ito huhubugin din tayo sa puso. Para kung ano man yung nakalagay sa Biblia, yun din talaga ang ating paniniwalaan. So, praise the Lord. Tayo po ay pagpalain ng Panginoon. So, nawa ay may natutunan tayo, mga kapatid. Pag-pray natin ang ating studio. Gagawa ko ng studio. Background lang yan nakikita nyo eh. Still ako nandito sa bahay namin sa may actually, kusina nga ito dining area. Maliit lang kasi bahay namin. So, ang prayer ko talaga, nag-iipon tayo na pampagawa ng studio, online studio. So, pakisama sa prayer. Dahil ang MBS po ay love gift based. Opo, talagang lang to, sacrificial. Sinasakripisyo natin yung panahon na instead na kasama ko mga pamilya ko, ang asawa ko, ay nag-aaral tayo, nag-encode tayo,
At nagme-maintain din tayo ng ating Zoom, ng internet natin. At lahat ay by faith po talaga. Kaya yung mga hinihipo ng Lord at nabibless, ay magbigay lang tayo ng blessing sa MBS. At kung bakit kailangan i-avail itong ating PDF copy ng presentation ay para din matulungan ang pangangailangan natin bilang lingkod ng Lord at ang pangangailangan ng MBS Mobile Bible School. So, yun lamang po. At kung may katanungan kayo, maaari po tayong magtanong. So, to God be the glory.